Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Pagnanakaw ng lalaki sa loob ng isang tindahan sa Agoo, La Union sa pool sa CCTV. 15 anyos na estudyanteng binaril ng kanyang dating nobyo sa loob ng isang paaralan sa Santa Rosa, Nueva Ecija, pumanaw na. Regular monitoring kontra ambulant vendors mahigpit na ipatutupad ng Mangaldan Task Force sa pamilihang bayan. At UB Voices Choral, wagi ng ginto sa Taipei International Choral Competition. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, mahigpit na ipatutupad ng Mangaldan Task Force sa pamilihang bayan ang regular monitoring kontra ambulant vendors. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, hapon na pero marami pa ring miyembro ng Mangaldan Task Force ang nag-iikot sa pamilihan para matiyak na walang ambulant vendor na pumupwesto sa labas ng fish section. Pinabalik sa fish section ang mga ambulant vendor na nagtitinda ng isda sa palibot ng Mangaldan Public Market. Hakbang ito ng lokal na pamahalaan dahil sa sunod-sunod na reklamo ng Fish Vendors Association. Mas maganda ma'am para makabenta kami dito sa taas kasi sa labas kasi madam marami silang bumili doon. Kami sa dito madam halos walang bumibili ma'am. Kami ang nalulugi. Wala nang pumapasok dito ay. Kasi pag yung mga bibili, nandoon na lahat, doon na sila bibili. Hindi na humarap sa kamera mga ambulant vendor pero anila, lumalabas sila sa fish section para pumwesto at magtinda sa ibang bahagi ng pamilihan para kumita. Masyado raw kasing malayo ang kanilang pwesto sa fish section at hindi na napupuntahan ng mga mamimili. Dito sa vegetable section, karaniwang nakapwesto ang mga ambulant vendor na nagbebenta ng isda. Sa ngayon, mapapansin natin na napakalinis na at napakaluwag na ng pamilihan. At ang panawagan nga ng mga negosyante na sana'y araw-araw ay nakabantay ang Mangaldan Task Force. Naglabas ng kautusan ng lokal na pamahalaan na kailangan ng araw-araw na pagbabantay ng Mangaldan Task Force sa pamilihan para i-monitor ang mga ambulant vendor. Kukumpiskahin ang mga paninda at pagbumultahin ang mga pasaway na tindero-tindera. Talagang tututukan po yan, every now and then, by and by, may magroronda sa bawat area na talagang titingnan po natin yung sitwasyon kung talagang sila ay babalik at hindi na. Nang sa ganon, mawala itong problema na ito na ating nireklamo. Panawagan ng otoridad sa mga ambulant vendor na tumalima sa mga ipinapatupad na regulasyon sa pamilihan. Chris, ayon sa Public Order and Safety Office, nasa halos 20 na ambulant vendor ang kanilang binabantayan dito sa pamilihan. Sila yung karaniwang pumupwesto sa labas ng fish section. Sila rin yung karaniwang inireklamo ng mga miyembro ng Fish Vendor Association. Samantala, Chris, ang panawagan naman ng mga ambulant vendor na sana'y mapakinggan din ng lokal na pamahalaan yung kanilang sentimiento. Sana raw ay mabigyan din sila ng maayos at magandang pwesto. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Driver ng van na naaksidente sa Silex nagpositibo sa drug test ayon sa PNP. Narito ang follow-up report. Nagpositibo sa drug test ang driver ng passenger van na sumadsad sa gilid ng kalsada ng Central Luzon Link Expressway sa Tarlac City nitong Martes ng umaga. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver. Kakalabas lang po ng resulta ng drug test po ng ating driver. Lumalabas po sa resulta ay positive po siya. Ang ibig po sabihin, positibo po siyang gumagamit ng marijuana at shabu. Sa panayam ng pulisya sa mga pasahero, mabilis umano ang patakbo ng driver habang binabagtas ang kahabaan ng Silex bago bumangga sa metal fence at sumadsad sa gilid ng kalsada. Pinagsasabihan na po daw siya at kinakatok pa po daw na baka pwedeng bagalan ng kanyang pagpapatakbo. Pero mabilis pa rin po daw yung kanyang pagpapatakbo. Hindi po siya nakikinig. Kasalukuyang sumasailalim sa inquest proceedings ang driver at maaaring maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple serious physical injuries, and damage to property.
Dahil nagpositibo rin sa droga, mahaharap din siya sa paglabag sa Republic Act 10586 o driving under the influence of dangerous drugs and other intoxicating substances. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang driver. Matatanda ang 5 sa 14 na pasahero ang nasawi, habang 9 kabilang ang driver ang sugatan na isinugod sa ospital. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng lalaki sa loob ng isang tindahan sa Agoo, La Union. Nakatutok CJ Turida. Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang lalaki sa tapat ng isang convenience store sa Agoo, La Union na tila hindi mapakali. Ilang sandali lang makikita na ang lalaki sa loob ng tindahan. Bago magnakaw, nakuha pang dumumi ang lalaki sa loob mismo ng convenience store. Ilang saglit pa, kinuha ang iba't ibang paninda at ang ilang pera na nasa loob ng tindahan. Matapos ang halos kalahating oras, makikitang lumabas na sa tindahan ang lalaki, buhat ng isang kahon, pumara at sumakay ng tricycle. Kasi ang kinuha niya talaga yung madaling mabenta, sigarilyo, mga 11 rim, ganun, or 12 rims, and then cash, tapos imported chocolates, mga canned goods na imported. Ayon sa may-ari ng convenience store, aabot sa halos 50,000 piso ang halaga ng mga paninda at cash na natangay ng sospek. Tukoy na niya ang sospek at naghain na siya ng formal na reklamo sa pulisya. Matapos ang insidente ng pagnanakaw sa Agoo, La Union, umakyat pa Baguio City ang sospek. Nilooban niya ang isang establishmento at tinangay ang gadget at cash. Nung sitahin siya, sinabi ng suspect na yun na iisi lang daw. Nung usisain siya, bigla itong tumakbo palabas at dali-daling sumakay ng taxi. So agad namang hinabol ng security guard yung suspect at hinila palabas ng taxi. Nahaharap sa kasong robbery with force upon things ang suspect sa Baguio City. Inihahanda rin ng pulisyang iba pang kaso ng pagnanakaw na kinasangkutan din ng suspect sa Baguio City noong nakaraang mga buwan. Iba pa rito ang kasong isinampas sa kanya sa Agoo, La Union. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang suspect. Kasama si Jing Dakanay, CJ Turida, One North, Central Luzon. Samantala, tulay na magdurugtong sa Dagupan City at Bangaldan, Pangasinan, malaking tulong daw para mapalakas ang kalakalan sa lugar. Sudan sa report. Malaking bagay raw para sa barangay Salisay ang may pagawa ang kanilang tulay na matagal na umanong napabayaan. Mapadadali na raw ang kanilang pagbiyahe papunta sa kanilang bayan lalo't dinudugtong ng ginagawang tulay ang barangay Anolid sa Mangaldan, Pangasinan. Talagang malaking tulong may bibigay ng tulay. Kasi yung ginagawang access road doon sa may Mangaldan, less than a kilometer lang. Parang pag naayos na yung tulay namin, parang may connectivity na dito sa barangay namin. Gawa sa kahoy ang unang tulay sa barangay Salisay, ilang dekada na ang nakalilipas. Ngunit nang maipatayo ang Paldakit Bridge, isang access road papuntang Mangaldan, napabayaan na raw ito hanggang sa tuluyan na itong bumagsak. Maraming nag-treasure hunting dyan, naghukay ng naghukay, hanggat gumuho na yung tulay. Malaking ginhawa raw para sa mga taga-Salisay ang paggawa ng konkretong tulay. Hindi lang kasi mga motorista ang makikinabang, kundi daan din ito upang mas umangat ang kalakalan sa lugar. Makikilala yung barangay namin kasi dadaanan ng mga sasakyan, baka soon magpapatayo mga negosyante. Nakatayo ako ngayon dito sa isinasagawang tulay na magkokonekta sa Barangay Salisay, Dagupan City at Barangay Anolid, Mangaldan. At kung inyong makikita sa aking likuran ay naipatayo na nga yung sheet pile para sa phase 1 ng proyekto. Sa pakikipag-usap din natin sa kontraktor ng nasabing proyekto, target daw nilang matapos ang tulay na ito sa loob lamang ng 4 na buwan. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Kalasyaw MDRRMO nagsasagawa ng pruning sa mga puno sa mga paaralan para sa kaligtasan ng mga learner at mga guro. Narito ang report. Puspuso ng isinasagawang pruning operation ng MDRRMO sa mga puno sa loob ng mga paaralan sa Kalasyaw, Pangasinan. Sa Malabago Elementary School, pinagpuputol ang sanga ng mga puno na nakadikit na sa bubong ng mga classroom at sa mga kable ng kuryente. Ating tanggapan po ay patuloy pa rin po sa pagkakandak ng ating pruning or trimming of trees, lalong-lalo na po kung upon assessment ay makita po ito na isang hazard doon sa lugar, especially sa ating mga public schools dito sa ating bayan. Pabor ang magulang ng mga mag-aaral sa sinasagawang operasyon ng MDRRMO.
Bukod sa nagiging maaliwalas ang eskwelahan, makakaiwas din sa posibleng aksidente ng mga mag-aaral, lalo pat may mga banta pa rin ng bagyo. Pag bumagyo, hindi napuputol yung mga sanga para hindi maano yung bahay o kaya mga tao. Pupuntahan ng mga kawani ng MDRRMO ang lahat ng eskwelahan sa Kalasyaw upang i-assess kung kailangan din magsagawa ng pruning. Hinihikayat din ng publiko na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan kung nais nila magpagawa ng pruning sa loob ng kanilang mga bakuran upang makaiwas sa aksidente. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang bata sa Isabela ang nag-enjoy sa fun bike race na bahagi ng 13th Cityhood Anniversary ng Ilagan. Silipin sa report. Walang pagsidlan ng tuwa ang mga bata sa isinagawang fun bike race na bahagi ng 13th Cityhood Anniversary ng City of Ilagan sa Isabela hapon noong Lunes. Isinagawa ang fun bike race sa palibot ng Capital Arena sa Barangay Alibago. Nakipag-bonding din ang kanilang mga magulang. Sports-oriented na, healthy pa raw para sa mga chikiting. Nagkaisa ang mga magsasaka sa Nueva Ecija sa kanilang Harvest Festival for Second Dry Crop 2025 na isinagawa umaga kahapon. Nagkaroon ng ceremonial harvesting of palay sa Barangay Talipapa, Cabanatuan City kung saan ginanap ang aktibidad. Ang aktibidad ay sumisimbolo sa tagumpay at masaganang ani ng mga magsasaka sa ilalim ng programa ng National Government na Masagana Rice Industry Development Program. Pinuri ng pamunuan ng Department of Agriculture at National Irrigation Administration ang kabayanihan at sakripisyo ng mga magsasaka. Ito ay nagpapaalala na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa dami ng maaaring palay, kundi sa lakas ng ating pagkakaisa at sama-samang determinasyon na makakamit ng food security para sa ating bansa. Hindi lamang po isang simpleng selebrasyon ng masaganang ani. Ito po ay nagpapatunay na may malasakit, tamang direksyon at bayanihan. Maaari nating makamit ang tagumpay sa ating pagsasaka. Nangako ang dalawang ahensya ng tuloy-tuloy na tulong para sa mga magsasaka. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga magsasaka sa dalawang ahensya. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Pumanaw na ang grade 10 student na binaril ng kanyang dating nobyo sa loob mismo ng kanilang classroom sa Santa Rosa Integrated School sa bayan ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Bandang alas 6 kagabi, nang bawian ng buhay si Zane Entinado, 15 anyos, residente ng Barangay La Fuente sa Santa Rosa. Sa loob ng 6 na araw na pananatili sa ospital, hindi umano nagbago ang kalagayan ng biktima na na-comatose dahil sa tama ng bala sa kanyang ulo. Sa huling health bulletin ng mga doktor noong August 9, 2025, walang nangyaring improvement sa kalagayan ng biktima at tumataas lamang ang dosage ng mga gamot at tanging mga aparato na lamang ang tumutulong para mabuhay ang biktima. Sa ngayon ay naiuwi na sa kanyang tahanan sa Barangay La Fuente, Santa Rosa ang mga labi ng biktima. Isang bahay sa Barangay Ura, Dilasag, Aurora ang natupok matapos umanong silaban ng mismong may-ari ng bahay bandang alas 10 ng umaga noong Lunes. Kwento ni Edna Salvador, ilang beses niyang pinigilan ang ama sa pagsunog sa kanilang bahay. Nagkaroon umano ng away ang pamilya bago nangyari ang insidente. Patuloy na inimbestigahan ang insidente upang matukoy ang tunay na motibo ng padre de pamilya. Inaalam pa ang halaga ng danyos sa sunog. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Pinaghahanap ang padre de pamilya na umano'y umalis matapos ang insidente. Philippine Coast Guard sinabing lubhang delikado kung napuruhan ang BRP Suluan ng mga Chinese vessel. Tutukan sa report. Pincer move ang sinubukang gawin ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ng China ayon sa Philippine Navy. Pero imbes na maipit ang barko ng PCG, nagbanggaan ang dalawang barko ng China. Sabi ng PCG, lubhang delikado kung ang BRP Suluan ang napuruhan ng mga barko ng China.
44 meters lang ang BRP Suluan kumpara sa 90 meters na haba ng CCG vessel at 135 meters na haba ng barko ng Plan. Si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kumbinsidong balak talaga ng mga barko ng China na banggain ang BRP Suluan. Kitang-kita doon yung aggressive na tactics ng China, no? Ang assessment natin doon ay yung PLA Navy ship ay talagang ang pakay niya, ang objective niya ay i-ram yung ating Philippine Coast Guard. Pag-uusapan daw ng AFP kung ano ang susunod na hakbang ngayong warship nila ng China ang gamit para mangharas sa West Philippine Sea. Ang Department of Foreign Affairs inihahanda ang proseso ng paghahain ng diplomatic protest dahil sa panibagong insidente ng panghaharas. We are of the view that this is a situation whereby we have to be more careful, that we still go back to the process of whereby diplomatic dialogue and discussions will be best for the situation. Nababahala raw ang DFA sa delikadong pagmamaniobra ng mga barko ng China at panghaharang umano nila sa pagbibigay ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc. Pinuri rin ng DFA ang pag-aalok ng PCG ng tulong sa barko ng China. Ang crew ng BRP Suluan, kinilala rin ng PCG, partikular ang kapitang si Jomark Angge. CJ Torida, One North, Central Luzon. Kumalat sa social media ang umano'y bomb threat sa isang universidad sa Dagupan City kagabi. Agad nagsagawa ng inspeksyon ng PNP kasama na ang BFP at napag-alaman na walang anumang banta ng pagsabog sa universidad. Sa inilabas na pahayag, tiniyak ng pamunuan ng universidad na magdaragdag sila ng seguridad. Tuloy din ang pasok ng mga estudyante. Mariing kinondena ng mga otoridad ang pagpo-post ng bomb threat o bomb joke sa social media dahil paglabag ito sa Presidential Decree number 1727 o Anti-Bomb Joke Law. Inimbestiga na ang pagkakakilanlan ng taong responsable sa nasabing social media post. Meron po yung mas pinaigting na batas po natin, yung Human Security Act, na sinasabi dito na kahit ano pong activity na nagkukos po ng fear and panic to the general populace is paparusahan ng up to 20 years. ₱23 anyos na pedicab driver kinilala ang katapatan at kabutihan matapos isauli ang napulot na pitakang naglalaman ng 10,000 pesos sa Mangaldan, Pangasinan. Atin siyang kilalanin sa report. Hinahangaan ng katapatan at kabutihang loob ng 23 anyos na pedicab driver sa Mangaldan, Pangasinan. Kahit salat sa buhay at madalas ay kulang pa ang kinikita sa pagpapadyak, ay hindi nito pinag-interesan ang napulot na pitaka naglalaman ng perang nagkakahalaga ng 10,000 piso. Buong puso niya itong ibinalik sa may-ari ng isang estudyante. Pambayad daw ng estudyante ng matrikula ang pera. Ayun po, yung bagal sa pakiramdam. Kasi? Nakatulong na po na ibalik na yung ano. Siya si Aljon Torres, may asawa at 3 anak, tubong barangay ni Baliw, Mangaldan, Pangasinan. Araw-araw, namamasada ng pedicab para may pambili ng pagkain ng kanyang pamilya. Kada araw, swerte na raw kung kumita siya ng 300 pesos. Pinagkakasya na lang daw ito ng kanyang misis para may tawidang maghapon. Kung tutuusin, malaking halaga na para sa kanyang 10,000 piso. Marami ng bigas, gatas ng mga anak at pagkain ang mabibili nito. Pero hindi raw niya maatim na habang sila ng kanyang pamilya ay halos 1 buwan nagiginhawa ay mayroon namang nagdurusa matapos mawalan ng pera. Mahirap din po kasi kasi kailangan din po nila yung pera. Sabi ko nga po, marami ng pambiling gatas yun, tsaka bigas. Pero ay binalik pa rin. Nitong Lunes sa flag raising ceremony ng lokal na pamahalaan ay kinilala ang katapatan ni Aljon. Kasabay nito ay umaasang LGU na sana'y pamarisan ng iba ang kanyang kabutihang loob. Congratulations doon sa may kasama natin. At siyempre, gawin po nating pamarisan yung ginawa ng ating kasama natin sa membro ng PODA. Binigyan ng LGU ng cash gift at grocery items si Aljon at ang kanyang pamilya. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Kapuso rising star Sean Salvador may bagong kanta tungkol sa pag-ibig na ipinaglalaban. Silipin sa report.
Mula sa kanyang acting skills and undeniable charm sa mga batang Riles, ngayon naman ay proud na ibabahagi ni Sean Salvador ang kanyang first single under GMA playlist. Yan ang Get Through na tungkol sa kwento ng 2 taong nagmamahalan na dumaraan sa pagsubok, pero patuloy pa ring ipinaglalaban ang isa't isa. Siguro po ang message nitong kanta na ito ay love is worth fighting for, at siguro kahit anong pakikipag-usap natin, importante na ilaban natin at napakiusapan, at for sure it will get through. Tiyak na marami ang makaka-relate sa kantang Get Through, lalo na ang mga nagsimula sa puro kilig at saya at ngayon nasa mahirap na yugto ng relasyon. Emotional din ang debut single ni Anraz under GMA playlist. Bakit hindi sabihin at bakit hindi aminin? Yan umano ang mga tanong na mahirap sagutin. Pero ang kantang Bakit magsisilbi umanong daan para masabi ang mga nararamdaman. I think many people will relate with this song kasi I have seen yung mga people in regards with the relationship. So yung inspiration ko po talaga dyan is kung hindi mo masabi yung sagot sa tanong na bakit, send mo na lang yung kanta ko. Parang gano'n. Umaasa si Ann na ang kanyang debut single ay magsisilbing boses para sa mga nahihirapang ipahayag ang kanilang nararamdaman. Available na ang Get Through at Bakit sa lahat ng digital streaming platforms. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay ang mag-asawa nang araruhin ng bus ang kanilang tindahan sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Tutukan sa report. Nasawi ang mag-asawang may-ari ng tindahan sa gilid ng Santa Rosa, Tarlac Road sa bahagi ng Barangay Santo Rosario, Santa Rosa, Nueva Ecija nang araruhin ng pampasaherong bus bandang 1:00 ng madaling araw kanina. Edad 50 at 49 ang mga biktima. Critical din at kasalukuyang nasa isang ospital sa Cabanatuan City ang driver ng bus. Accordingly ay papunta siya sa bayan ng Santa Rosa. Then bigla po siyang nag-swerve sa kabilang linya, papunta po dun sa pwesto ng kainan at tindahan po. Wala namang naiulat na nasaktan sa mga pasahero ng bus at sa iba pang establishmento sa lugar na kasama ring inararo ng bus. May ilan ding sasakyan ang nadamay sa aksidente. Hinala ng mga residente, mabilis ang patakbo ng driver ng bus at posibleng nawalan ng kontrol sa manibela. Buti nga yung isang nando sa may kabila, ang nasa duyan ay nakatak ng asawa. Kaya ang natangay, yung van na nandun ay nakarating dito. Parada lang dyan yun. Ano po ba yung nakaparada na yan dyan? Ay, chassis nga ng trailer. Trailer. So ibinangga rin po niya. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang sanhi ng aksidente. Inaalam pa kung magkano ang halaga ng mga nasirang ari-arian. Posibleng maharap ang driver ng bus sa kasong reckless imprudence resulting in double homicide and damages to property. Wala pang pahayag ang kaanak ng mga nasawing biktima. CJ Torida, One North, Central Luzon. Wala ng buhay ang 33 anyos na lalaking rider matapos na sumalpok ang sinasakyan niyang motorsiklo sa kasalubong na van sa bahagi ng National Highway sa barangay Makate, Bambang, Nueva Vizcaya, umaga noong linggo. Batay sa salaysay ng saksi sa PNP, matulin at paggewang-gewang ang patakbo ng rider kaya nagkasalpukan ang mga sasakyan matapos umaga umano ang rider sa linya ng kasalubong na van. Parehong dinala sa ospital ang driver ng van at isang sakay nito. Pero ang rider hindi na umabot ng buhay. Wala pang pahayag ang pamilya ng namatay na rider at driver ng van. Mga kapuso, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang Bagyong Goryo na lalo pang lumakas nitong mga nakalipas na oras. Sa 11 a.m. latest bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 2 sa Itbayat, Batanes, habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Batanes.
Anumang oras ay maglalabas na ng bagong bulletin ng Pag-asa kaya tutok lamang sa updates. Tinutumbok ng Bagyong Goryo ang Taiwan at posibleng ngayong araw ay tuluyan ng makalabas ng Philippine Area of Responsibility. Bukod sa Bagyong Goryo, posible ring magdulot ng pag-ulan ang habagat at thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. At base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Northern at Central Luzon. Kalat-kalat pero malalakas, lalo na pag may thunderstorms. Posible rin ang pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. UB Voices Choral nagwagi ng 2 ginto at nanalo sa Taipei International Choral Competition. Silipin sa report. Ipinamalas ng University of Baguio Voices Choral ang kanilang talento matapos masungkit ang 2 Golden Awards sa katatapos na Taipei International Choral Competition. Ayon sa kanilang music conductor, ilang buwang naghanda ang grupo para sa nasabing kompetisyon. Of course, we've been singing for a very long time. This is the second time that we joined this competition. But specifically for this competition, talagang at least a year preparation po. Isa sa mga piyesang itinanghal ng grupo ay ang pinamagatang balegi, na salitang Ilocano na ang ibig sabihin ay tagumpay. Dahil sa nakakaantig nilang performance, nakamit ng universidad ang panalo sa folk ethnic category. Ang dami naming pangarap, pero first and foremost in the next 2 weeks, kung God willing, we will be competing at the Andrea Veneracion International Choral Competition po sa Manila. And meron kaming mga balak, mga dreams. One of our dreams are to join the competitions in Tokyo, Singapore, and Bali. Aside from competing, nakapagpasyal din kami sa Taiwan and nagband kami as a group which helped us to prepare kasi may upcoming competitions pa kami. So I think that bond will help us to be a better choir for our upcoming competition. Patunay ang kanilang tagumpay sa dedikasyon, disiplina at pagtutulungan ng bawat miyembro. Sa kanilang pagkapanalo, muli nilang naipakita ang kanilang papel bilang kinatawan ng musikang Pilipino sa buong mundo. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, mapaparinig niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.